Magandang gabi sa lahat ng mga kadilimang nakikinig, mapagabi man o araw. Sana ay nakapagpahinga kayo ngayong weekend. Ang tampok nating mga kwento ay tungkol sa mga single father o single dad, mga ama na sariling itinaguyod at pinapalaki ang kanilang mga anak. Pero kahit pala sila ay walang digtas sa katatakutan, tunghayan natin ang kanilang kwento. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa inyong channel. Tawagin na lang akong Alvin, 38 years old, isang single dad sa 7 taong gulang na si Miko. Sa nakalipas na 2 taon, kaming dalawa na lang ang magkasama. Iniwan kami ng kanyang ina noong 5 taong gulang pa lang siya at sinabing hindi na niya kayang pasanin ang bigat ng buhay. Kaya sumama ito sa may kayang lalaki. Nakaramdam ako ng matinding depresyon nun. Halos hindi makatulog at makakain ng maayos. Medyo napabayaan ko nga si Nico. Kahit siya nun ay palaging umiiyak at hinahanap ang nanay niya. Sandali akong naging maasarili at tanging kalungkutan ko lang ay iniisip ko. Hanggang sa magkasakit siya at munti ka na ring mawala sa akin. Doon ko sinimulang baguhin ang sarili ko at yung buhay naming mag-ama. Mula noon ay nagtatrabaho na ako ng dobleng oras, nagluluto, tumutulong sa kanyang mga aralin dahil nag-aaral siya noon sa kinder. Tinatabihan ko tuwing pagtulog. Ginagawa ko lahat ng aking mga kaya para matugunan ang kawalan niya ng ina. Lumipat kami noon sa isang maliit at lumang apartment sa Maynila nitong nakaraang taon lang. Mura ko itong nakuha at malapit pa sa aking trabaho. Sa palagay ko ay ligtas yon para kay Miko. Pero yun ang akala ko, Sir Bob. Nagsimula ang lahat 3 linggo matapos kaming manirahan doon. Umuuwi ako ng gabi, pagod na pagod mula sa aking trabaho bilang driver ng mga padala. Tulog na nun si Miko sa kanyang silid. Mahigpit ang hawak sa kanyang laruan. Ako naman ay nagtimpla muna ng kape sa kusina. Magbabandang 11:00 na yon ng gabi. Tanging maliit na ilaw lang sa ibabaw ng lababo ang nagbibigay liwanag noon sa buong kusina. Nang biglang may narinig akong mahina at parang babaeng umaawit ng parang lumang awiting pambata kapag pinapatulog. Natigilan ako at agad napatingin sa pinto. Nakalak naman yon at walang ibang taong naroon dahil gabing-gabi na nga. Dahan-dahan ako naglakad patungo sa silid ni Miko. Inisip ko na baka nagsasalita o kumakanta lang siya habang tulog. O baka nakabukas yung tablet na iniwan ko sa kanya para may libangan siya. Ngunit ang silipin ko ay mahimbing naman siyang natutulog. Medyo mahina yung kanyang paghinga at hindi gumagalaw. Tumigil na noon yung huni nang andun na ako nakatayo sa harap mismo ng pinto ng silid ni Miko. Sinabi ko sa sarili na dahil sa pagod siguro na baka niloloko lang ako ng pandinig ko. Ngunit patuloy na nangyayari ang mga kakaibang bagay na yon. Sa umpisa ay mahinang huni lang. Hanggang sa lumaon ay lumilinaw sa pandinig ko at hindi ko na maikakaila na hindi lang yun guni-guni. Isang gabi, nagising ako dahil may narinig akong nag-aayos ng mga laruan sa silid ni Miko. Mabilis akong pumasok at binuksan ang ilaw. Wala namang nakalagay at tulog pa rin si Miko. Ngunit yung kumot niya ay yung parang hinila na hanggang sa kanyang baba at maayos nang nakatakip sa katawan niya. Pareho yun sa paraan na ginagawa ko kapag nilalamig siya. Akala ko noon ay natuto na si Miko na magkumot. Isang beses habang naghuhugas ako ng mga pinggan ay may narinig akong mahina at malungkot na boses na parang bumubulong sa akin. Hindi dapat siya nag-iisa. Mabilis akong lumingon, kumakabog yung dibdib ko at yung hawak kong plato dumulas pa sa kamay ko at nahulog sa sahig. Nabasag yon pero hindi agad ako nakakilos. Pakiramdam ko ay parang may nakatayo sa likuran ko. Pigil-pigil ko pa ang hininga. Dahan-dahan kong pinakawalan yung hininga ko at marahang lumingon. Nagtaasan ang mga balahibo ko sa batok. Parang may kakaibang lamig din ng hangin dumampi sa balat ko.
Nagtanong ako sa isang matandang babae na may sari-sari store sa tabi ng apartment. Medyo nag-alangan nga yun magkwento dahil kinikilabutan rin daw siya. Kinuwento ko kasi sa kanya ang mga naranasan ko. Ang kwento niya, bago pa raw kami lumipat sa apartment na yon ay may isang batang inang naatira doon na kasama ang kanyang maliit na anak. Nagkasakit daw yun ng malubha at naghirap sa buhay. Nagtatrabaho daw yun maghapon ngunit hindi kayang bumili ng gamot. Namatay siya sa silid niyang yon habang natutulog sa tabi niya ang kanyang anak. Yung bata naman ay ipinadala na sa mga kamag-anak sa probinsya pagkatapos nun. Mahal na mahal daw nito yung kanyang anak. Ang sabi ng mga kapitbahay, hindi raw yun tumigil sa pagkukwento tungkol sa anak niya kahit nangihina na siya. Nanikip yung lalamunan ko at nakaramdam ng mahinang paninikip ng dibdib. Yung takot na naramdaman ko ay napalitan ng awa. Nang gabing yon, umupo ako sa sahig ng sala habang natutulog si Miko sa tabi ng sofa. Nagsalita ako ng malakas, yung parang nakikipag-usap lang ako sa isang kaibigang hindi ko pa nakikita at nakikilala. Alam kong narito ka, sabi ko. Alam kong minahal mo ang iyong anak ng higit pa sa lahat. Alam ko kung gaano kahirap ang mag-isa at mag-alala at ang wala ng ibang ninanais kundi alagaan siya. Ama rin ako at si Miko yung buhay ko. Nagtatrabaho ng mabigat at napapagod. Minsan ay natatakot na baka hindi ako sapat sa anak ko pero mahal ko siya ng buong puso. Parang yung bigat na pairamdam ko noong una ay gumaan. Hindi ko man gusto na may multo na manirahan kasama namin pero nasabi ko na maaari niyang bantayan yung anak ko at panatilihin siyang ligtas. Pero wag na niyang tatakutin o pakitaan si Miko. Naging emosyonal ako nung gabing yun pero gumaan ang pakiramdam. Para akong may asawang multo noon, Sir Bob. Sabihin man ng mga nakikinig na parang may tama na ako sa utak. Nung mga panahon na yon ay nakakaramdam pa rin ako ng depresyon. Pero yun din ang unti-unting gumamot sa akin. Hindi niya itinago ang kanyang presensya. Paminsan-minsan ay nararamdaman ko siya. Pero sa palagay ko ay nakikita siya ng anak ko. Simula din noon ay hindi na niya kami muling tinakot. Minsan kapag umiiyak si Miko dahil sa masamang panaginip, naririnig ko ang mahina at maiksing lalabay bago pa man ako makarating sa kanyang silid. Simula noon ay hindi ko na siya tinatawag na multo dahil para sa akin, isa siyang ina na patuloy na nagmamahal sa kanyang anak kahit na nasa kabilang buhay na siya. Pero dumating din sa punto na ginusto ko na siyang matahimik. Pinagdasal ko ang kaluluwa niya at pinabendisyonan yung apartment. May mga nagtatanong noon sa mga katrabaho ko kung hindi raw ba ako natakot. Nung una, oo. Pero nang malaman ko kung anong klaseng multo siya, nawala yung takot ko. Paano pa ako matatakot sa isang taong nagmamahal sa mga bata? Isang taong lubos na nakakaunawa kung ano ang ibig sabihin ng ibigay ang lahat na meron ka, kahit pakulang ito o kahit pagod ka na. Hindi pa alam ni Miko ang buong kwento. Ang sinasabi lang niya ay, "Papa, may mabait na babaeng kumakanta sa akin kapag natatakot ako." Tapos ang sinasagot ko na lang, "Talaga anak?" Mapagpalang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga tagapakinig. Itagoy na lang ako sa pangalang Delio. Ako na lang ang nag-alaga at nagpalaki sa aking nag-iisang anak na si Rina. 6 na taong gulang pa lang siya nang mangyari itong karanasan na ito. Ang kanyang ina ay umalis nung mag-iisang taon pa lang si Rina. Lumayo ito para maapagtrabaho sa ibang bansa. At sa pagdipas ng panahon, unti-unti na kaming nawala ng komunikasyon. At nalaman ko na lang noon na may kinakasama na siyang iba sa bansang pinuntahan niya. Mula noon ay ako na ang tumayong ama at ina kay Rina. Ako ang tagapagluto, tagaligo, nagtuturo at bantay.
Nung nasa 3 taong gulang na siya, ay nagdesisyon akong umuwi sa amin sa Samar. Isang liblib na baryo sa kabundukan ng Samar ang lugar namin. Hindi pa ganoon kasibilisado noong araw. Matagal din kaming nanirahan sa Maynila, pero hirap kami sa maliit na kwarto at palagi akong nagkukumahog sa maliit na kita bilang kargador sa palengke. Palagi rin akong nag-aalala sa kaligtasan ni Rina dahil sa magulo at maingay na syudad. Naisip ko noon na mas mabuti pa siguro na sa probinsya kami manirahan. Mas sariwa ang hangin at ligtas ang kapaligiran. Naroon pa ang aking matandang ina na matagal nang nag-aabang sa pagbabalik namin. Inayos ko ang lahat. Ibinenta ang ilang gamit at nag-empake ng mga damit. Mahaba-haba din ang biyahe patungo sa aming lugar. Yung bahay ay isang luma na gawa sa kawayan at nipa. Nakatayo sa gitna ng malawak na taniman ng palay at saging. Sa likuran nito ay may malaking gubat na siksik sa mga puno at patataas na damo. At sa gilid naman, dumadaloy ang isang ilog na may malinaw at malamig na tubig. Sa unang tingin ay payapa at maganda ang paligid. Nagsimula ang lahat nang halos 1 buwan na kaming naninirahan doon. Una kong napansin ay ang pagbabago sa kilos ni Rina. Dati ay mahimbing siyang natutulog. Ngunit ng araw na yon, bago pa man lumubog ang araw, ay nakikita ko na ang takot sa kanyang mga mata. Lagi siyang nakadikit sa akin, nakahawak ng mahigpit sa laylayan ng damit ko. Minsan noon ay nanonood kami ng TV. Biglang tumabi sa akin si Rina at bumulong ng natatakot daw siya kapag gabi na dahil parang may mga matang nakatingin sa kanya. Sinabi ko na lang na kasama naman niya kami ni Lola kaya hindi dapat siya matakot. Pero nung gabing yun, may narinig ako. Mga 11:11 ng gabi. Halos tulog na ang lahat at tahimik ang buong paligid. Huni na lang ng mga kuliglig at hampas ng hangin sa mga puno ang maririnig. Nagising ako dahil sa mahihinang kaluskos sa labas ng aming bintana. Parang may mga matalim na kuko na kumakaskas sa kawayan naming dingding. Dahan-dahan akong bumangon at sumilip sa maliit na siwang ng bintana. Madilim ang paligid at wala gaanong makita. Ngunit may naamoy akong kakaiba. Parang amoy ng nabubulok na karne o masangsang. Basok-asok pa ako dahil ang sama talaga sa ilong. May narinig akong may hinang mga boses na parang nagbubulungan at nag-aanasan. Akala ko nung una, Sir Bob, ay may gumagawa ng milagro sa gilid mismo ng bahay namin. Pero napagtanto ko na wala dahil patuloy yung kumakalusko sa dingding. Halos hindi ako huminga sa takot. Mabilis akong bumalik sa tabi ni Rina. Kinumutan ko siya at marahang nagpunta ng kusina para kunin ang itak. Maya-maya ay may narinig na naman akong tinig sa likuran ng bahay sa may kusina. Parang marami sila sa labas at nagpapalitan ng mga salita. May tumatawa ng mahina at nakakakilabot yon. Parang mga hayop na gutom at naghihintay lang ng pagkakataon. Yung mga kaluskos lalong lumakas at parang may mga nilalang na nag-aakyatan na sa bubong ng bahay. Meron din na parang gumagapang sa ilalim ng bahay. Halos hindi ako makatulog noon dahil sa nakikiramdam ako sa paligid. Nagising si nanay at sinabihan ako na magpahinga na. Hindi naman daw makakapasok ng bahay ang mga yon dahil may mga pangontra sa paligid. Pagkagising ko nung umaga, nakita kong maputla si Rina. Nagulat ako nang makitang may mga marka ng kuko sa kanyang braso at leeg. Namumula yon at parang kinalmot ng mariin. Umiiyak siyang nagkwento na nanaginip daw siya na may babaeng mahaba ang buhok at nakatayo sa tabi ng higaan niya. Sinubukan daw siyang hilahin palabas noon. Matalim daw ang mga kuko na tinusok na ang balat niya. Parang gusto raw kunin yung laman loob niya. Nanlamig ako dahil sa narinig. Tinanong ko si nanay tungkol doon dahil akala ko ay may pangontra siya sa bahay at hindi sila makakapasok. Sinabi niya na matagal ng problema ng mga taga-baryo ang tungkol sa mga aswang. Hindi raw sila mga ordinaryong tao lang, kundi mga nilalang na nagbabago ng anyo, lumilipad sa gabi
at naghahanap ng mabibiktima, lalo na raw ang mga maliliit at malulusog na mga bata. Siguro daw simula nang dumating kami ay nakabantay na sila sa bahay, lalo't alam nila na may kasama kaming bata. Natakot ako para sa kaligtasan ng anak ko, kaya simula nun ay hindi na ako gaanong natutulog ng mahimbing tuwing gabi. Nagbabantay ako gabi-gabi. Nag-aabang na nakatayo sa may bintana at pinto. Palagi kong dala ang itak. Dati ay hindi ako madasalin, pero natuto akong magdasal para sa anak ko. Pero parang wala silang kinatatakutan noon, Sir Bob. Isang hating gabi ay nangyari ang pinaka nakakatakot na pangyayaring naranasan ko sa lugar ni nanay. Mas malakas pa kaysa dati ang mga tunog ng parang malaking pakpak. Humampas yun sa bubong na parang mga mabibigat na katawan. Parang may tumatalon din mula sa puno papunta sa aming bubong. Yung mga may hinang boses dati ay nagsilakasan. Nagulat na lang ako nang biglang sumigaw si nanay. Pinapaalis niya ang mga yon dahil kung hindi raw ay paghahampasin niya ang mga ito ng buntot pagi at sasabuyan ng asin na may orasyon. Sa labas nun, sa liwanag ng buwan, nakita ko silang papalayo pero huminto at lumingon sa bahay namin. Para silang mga aninong gumagalaw sa dilim. Lumapit ako sa tabi ni Rina na nanginginig sa takot. Tinakpan ko ang mga mata niya habang pinapabalik sa higaan. Niyakap ko siya at kinumutan. Kinuha ko ang asin at bawang na inihanda namin at isinaboy sa paligid ng bintana at pintuan, gaya ng payo ng mga matatanda. Hindi doon natatapos ang lahat, sir. Halos gabi-gabi ay pabalik-balik sila. Minsan ay tahimik lang silang nakabantay, pero nararamdaman namin yung bigat ng kanilang presensya sa labas. Minsan naman ay sinusubukan nilang linlangin ako. Ginagaya nila ang boses ni nanay. Paminsan-minsan, nagbabalat kayo sila ng mga alagang hayop. Pero hindi ako nagpaloko dun. Natuto akong maging matapang para sa anak at nanay ko. Tinuruan din ako ni nanay ng mga halamang gamot at proteksyon tulad ng dahon ng kalamansi, bawang, asin at mga bagay na ayaw nila. Natuto akong huwag matulog ng sabay kaming dalawa at laging bantayan ang bawat galaw sa paligid. Si nanay naman ay nagpatawag din ng isang matandang manggagamot at pari mula sa kabilang baryo para basbasan ang aming bahay at lagyan ng mga krus at dasal ang bawat sulok. Unti-unti ay nagbago ang takbo ng mga pangyayari. Napagtanto nilang hindi kami madaling takutin at hindi kami bibigay. Ang kanilang mga pagtatangka naging mas madalang na. Minsan, lumilipas ang ilang gabi na walang ingay, walang amoy at walang mga kaluskos. Mahigit 2 dekada nang nakalipas simula nang mangyari yon at dito pa rin kami sa probinsya nakatira. Hindi na kami umalis dahil nasanay na rin. At ngayon nga ay dumami na ang mga kapitbahay, umayos-ayos na ang baryo at nawala na yung mga gumagambala sa amin. Alam ko, Sir Bob, wala man silang paramdam, nandyan lang sila sa paligid, lalo sa probinsya namin. Patuloy pa rin naghahanap ng mga biktima at paglilipatan ng kanilang lahi. Hanggang dito na lang ang kwento namin. Magandang araw sa inyo, boss, at sa lahat. Tawagin na lang akong Daniel, 44 years old. Sa loob ng mahigit 7 taon, naging single dad ako sa aking 2 anak na si Ana at Buboy. Si Ana ay nasa 12 anyos at 8 naman si Buboy. Halos 1 taon pa lang noon si Buboy nang mamatay sa sakit ang asawa ko. Naiwan ako mag-isa na magtaguyod, maghanap buhay para sa aking 2 anak. Tulad ng marami sa atin ay dumating din ang panahon na napagtanto kong hindi sapat ang kinikita ko dito sa Pilipinas para sa mga anak ko. Kahit doble kahit ako sa trabaho bilang karpintero, sapat lang ito para sa pagkain at kakarampot na pangangailangan.
Lumalaki na rin sina Ana at Buboy. Lumalaki ang mga gastusin. Kailangan ay may sapat akong kita para sa pag-aaral nila, gamot, mga damit, at pangarap kong maipagtapos sila ng kolehiyo. Kaya nagpasya akong mangibang bansa noon para magtrabaho. Sa Saudi Arabia ako napadpad bilang manggagawa sa konstruksyon. Masakit mang isiping iiwan ko sila sa pangangalaga ng kapatid ko ay wala naman akong ibang naisip na paraan para mabigyan sila ng mas magandang kinabukasan. Itong kwento ko, boss, ay hindi lang basta tungkol sa hirap ng trabaho at pangungulila sa kanila, kundi tungkol din sa mga bagay na naranasan ko nung andoon pa ako sa Saudi. Mga nakapangingilabot na pangyayari na magpasa hanggang ngayon hindi ko pa rin lubos na makalimutan at maipaliwanag. Nagsimula ito nang madiskubre kong meron pala akong third eye. Habang namamalagi ako noon sa Saudi, na malayo sa naagisnan at naasanayan ko, hindi lamang sa kultura kundi pati na rin sa mga nilalang na parang nasa tabi lang natin, ngunit hindi natin nakikita. Hanggang sa dumating ang araw na nagpakita sila sa akin. Pagkarating ko noon sa Saudi, agad kaming inilipat sa isang tirahan. Isang malaking gusali na tinatawag nilang labor camp. Matatagpuan to sa labas ng syudad at halos malapit na sa disyerto. Nakakabingi ang katahimikan doon. Walang mga kapitbahay at mga tindahan. Tanging buhangin at matatandang gusali lang ang naroon. Yung gusaling natirhan namin ay luma na, gawa sa semento at bakal. Mainit kapag araw at napakalamig naman sa gabi. 4 kaming magkasama sa isang kwarto, 2 Pilipino, 1 Indiano at 1 Bangladeshi. Sa simula ay wala naman akong napansing kakaiba. Pagkatapos ng maghapon na trabaho, yung pagbubuhat ng bakal, paghahalo ng semento at paglalakad sa ilalim ng nakakapasong init ng araw ay hinanap ng katawan ko ang mahimbing na tulog. Pagod na pagod ako noong mga oras na yon, kaya yung mga unang linggo ko ay parang mamamatay ako sa matinding antok tuwing gabi. Ngunit habang tumatagal ay nasanay na yung katawan ko sa hirap at naging mas mahimbing na ang tulog. Doon na nagsimulang pumasok ang mga kababalaghang nangyari sa tinutuluyan ko. Nagsimula ito sa simpleng paggising ng alanganin. Madalas akong magising noon ng madaling araw, mga bandang 2:00 o 3:00 ng umaga. Pakiramdam ko noon ay may naatingin sa akin at kumigising. Bawat pagtangkang pagbangon ko ay naninigas ang buo kong katawan. Hindi ako maagalaw at makasigaw. Yung para bang may mabigat na bagay na dumadagan sa dibdib at tiyan ko. Nakadilat ako at nakikita ko ang madilim na kwarto, yung mga anino ng mga higaan at yung mga kasama ko na mahimbing namang tulog. Ngunit sa tabi ng kama ko at minsan sa may paanan, may nakikita akong itim na figura. Hindi ito hugis tao pero parang usok yon na kumukulot at humuhugis na parang nakatayo. Minsan ang forma nito ay parang maliit na mga bata. Minsan naman, may nakikita akong napakatangkad at malaking lalaki na halos umabot na nga sa kisame. Sa simula ay inisip kong guni-guni lang yun, na baka epekto lang ng pagod, init at pangungulila sa mga anak. Palagi kong sinasabi sa sarili na walang ganoong nilalang. Ngunit lumipas ang ilang linggo ay lalo lang naging malinaw sa paningin ko at mas nakakatakot na ang mga sumunod na nangyari. Nagsimula akong makarinig ng mga tunog na wala namang pinanggagalingan. Tuwing matutulog na ako at tahimik na ang lahat, ay bigla na lang akong makakarinig ng parang mga bulong. Hindi ko maintindihan ang mga salita. Hindi yun Arabic o Ingles. Hindi rin Tagalog. 2 lang kaming Pinoy doon at palagi naman siyang bulagta sa higaan. Mababa at garalgal ang boses nang naririnig ko. Yung para bang nanggagaling sa ilalim ng lupa o sa loob ng pader. Minsan naman ay parang nagtatawanan sila. Matinis at nakapangingilabot na halakhak na parang mga bata, ngunit parang walang buhay. Isang gabi, nagising ako dahil nakaramdam ng sobrang ginaw. Napakalamig ng hangin sa loob ng kwarto namin pero nakasarado naman ang mga bintana at pinto. Pakiramdam ko noon ay may dumaan na malakas na hangin sa mukha ko.
Dahan-dahan akong dumilat. Sa maliwanag na buwan na tumatago sa maliit na bintana, nakita ko ng malinaw yung nilalang na yon. Naatayo ang isang figura sa kabilang dulo ng kwarto na malapit sa higaan ng kasama naming Indiano. Hugis tao talaga siya na sobrang payat, yung parang butot balat nga. Ang mukha nun, hindi ko makakalimutan. Wala siyang ilong, tenga, at sa pwesto ng mga mata niya ay parang dalawang malaking butas. Gusto kong sumigaw at tumakbo pero para akong napako sa higaan. Nanatili yung nakatayo doon ng mahigit 5 minuto siguro. Pero maya-maya ay bigla yung kikilos papalapit sa akin. Nang malapit na ito ay naamoy ko siya. Amoy ng parang patay na hayop o nabubulok na karne. Biglang bumangon yung kasamahan kong si Andanar, yung Indiano. Nagising siya at umupo, sabay kusot ng mga mata. Pagtingin niya sa direksyon ng nilalang na yon ay napahiyaw siya ng malakas at bumigkas ng mga dasal sa kanilang wika. Sa isang iglap ay naglaho ang nilalang na yon na parang usok na tinangay ng hangin. Nang gabing yon ay nagkatinginan kami ni Andanar. Namumutla siya at nanginginig. "Nakita mo rin ba?" Tanong ko ng mahina sa Ingles. Tumango siya at malalim na napabuntong hininga. "Oo, matagal ko na silang nakikita dito sa lugar na yon," sagot niya sa akin. Ang tawag nila doon sa nilalang na yon ay Jinn. Marami daw na ganoon sa lugar namin dahil luma na at malayo sa kabihasnan. Gusto lang daw nun manakot dahil mga dayo kami. Ayon pa sa kwento at paniniwala ng bansang yon, ang mga lugar daw na malayo at luma o itinayo sa ibabaw ng dating tirahan ng mga nilalang na ito ay madalas pinupuntahan o ginagawang tahanan ng mga Jinn. Ito ay yung mga nilalang na gawa sa apoy. May nakakita at meron ding hindi. Meron ding mabubuti at masama. Yung aming tinutuluyan ay isa sa mga gusaling matagal nang kinatatakutan ng mga manggagawa dahil sa pangyayaring ganito. Akala ko ay doon na magtatapos yon. Akala ko dahil lang sa nakita ni Andanar kaya umalis na sila. Pero nagkamali ako. Lalo lang silang naging mapangahas. Isang gabi, umuwi kami ng maaga dahil walang gaanong trabaho. Nakatulog na ang lahat pero ako natiling gising. Nagbasa ako ng lumang Biblia habang nagbabasa din ng mga mensahe sa phone galing kay Ana. Naluluha nga ako habang binabasa nun ang mga text niya. "Tatay, kailan po kayo uuwi? Namimiss ko na po kayo. Ipinagdarasal ko kayo gabi-gabi." Nung gabing yun, bandang hating gabi, habang tulog na ang iba ay narinig ko ang pagbukas ng pinto. Kumalabog yun kahit nakakandado naman at wala namang ibang tao sa labas. Pumasok ang malamig na hangin, kasabay ang amoy ng nabubulok na karne. Tumingin ako sa may pintuan. Nakita kong may nakatayo na isang babae. Nakasuot yun ng mahabang itim na damit na nakabalot sa buong katawan niya, puwera sa muka. Napansin ko na maganda at maputi siya. Lumapit siya sa akin ng dahan-dahan. Walang tunog yung bawat hakbang niya nun. Para akong nahipnotismo sa kanya dahil hindi ko maialis ang tingin. Yung parang may puwersang hinihila ako patayo at sumama sa kanya. Halos tumayo na ako at sumunod sa kanya nang biglang mapagtanto ko na napakaliwanag ng kwarto namin. Naisip ko na tulog na ang mga kasama ko at ayaw nila na nakabukas ang ilaw. Pero bakit maliwanag at nakikita ko yung babae? Kinabahan na ako noon nang parang unti-unting nag-iiba yung itsura niya. Nagmukha siyang naaagnas at yung mukha niya ay naging bungo. Matinding takot ang naramdaman ko kaya napadasal ako sa isip at naramdamang matagal na pala akong nakapikit ng mariin. Nang dumilat ay madilim na ang kwarto at wala na yung babae. Nakahiga na pala ako at yung nangyari ay parang masamang panaginip lang. Simula ng gabing yun, hindi na ako natutulog ng walang hawak na rosaryo at walang binabanggit na panalangin. Natuklasan ko na marami pala kami ang nakakaranas ng ganun, mga kapwa ko Pilipino at mga manggagawa.
Marami ang hindi nagkukwento dahil ayaw nilang pagtawanan sila o paghinalaan na nababaliw. Pero kapag nag-uusap kami ay pare-pareho kami ng mga kwento. Ang bigat sa dibdib ng mga nakikita naming mga anino. Nakakakaba yung parang bigla na lang ding may bubulong sa'yo pero wala ka namang ibang kasama. Natutunan ko ang isang mahalagang aral habang nasa ibang bansa ako na hindi lang ang hirap ng trabaho at pangungulila ang kalaban ng isang OFW. Sa mga lugar na katulad sa amin, sa mga luma at medyo abandonadong gusali, parami talaga ang gumagala o yung mga ligaw na kaluluwa. Yung akala natin ay kwento lang ng mga matatanda pero totoo pala sila. May mga nilalang sa ibang lahi at ibang mundo pero andyan lang sila kapag ginusto nila na magparamdam. Natutunan ko rin na ang pinakamalakas na sandata sa takot kapag nasa ibang lugar ka ay ang pananampalataya at ang pagmamahal sa iyong pamilya. Tuwing nararamdaman ko ang takot, tuwing nakikita ko ang mga nakakakilabot na bagay, ay inaisip ko yung 2 anak ko na naiwan at yung maging kinabukasan nila. Bilang isang single dad ay responsibilidad kong mabigyan sila ng maayos at masaganang buhay. Kahit mahigit 10 taon na, boss, ay nandito pa rin ako nagtatrabaho sa Saudi. Umuuwi ako ng Pinas kada taon, pagkatapos ay babalik rin dito. Mga dalagat binata na yung mga anak ko, pero naiintindihan naman nila yung sitwasyon namin. Para din naman sa kanila ito. Itong kwento ay pinasulat ko kay Ana. Siya ang nagkwento sa akin na nakikinig siya sa channel nyo, kaya pati ako at yung ilang kasamahan kong Pilipino dito ay pinapakinggan ka na rin. Hindi ko masasabing wala nang nagpaparamdam sa tinutuluyan, pero kahit papaano nasanay na kami at alam na ang gagawin kapag may nagpapakita o nagpaparamdam. 2 beses din kami kung magsindi ng insenso. Kanya-kanya kami ng dasal noon ayon na rin sa mga relihiyon namin. Maraming taon na nang lumipas itong kwento ko, pero hindi ko pa rin makalimutan yung mga nakita ko noon tuwing sasapit ang gabi. Hindi ako makapaniwala na mararanasan ko yung kababalaghan na ito. Ang sabi nila ay may third eye daw ako, at siguro ay na-trigger yon sa lugar na kinaroroonan namin. Ang masasabi ko lang, boss, ay mabuhay ang mga single dad na hindi sumusuko sa buhay at pagmamahal sa kanilang mga anak.